Okay, so rito ho sa sa fake news, no, na panibagong pambubudol lang ginawa ni Duterte diyan nung dumalo siya sa indignation rally. Bakit? Aba, bukod sa panay ang paninira sa pangulo natin, tapos pakiusap niya lang na yung anak niya iboto para safe na. Iboto yung mga manok niya sa pagkasenador, yung Team China, 12-0 daw para talagang kontrolado nila, 'di ba? 12 plus merong existing parong mga senador na magiging kakampi nila. Ano hong planong gawin nila ron? Kapag ka nakakuha ng 18 o 17 man lang ng mga senador na sure niya kaalyado niya, nako, sigurado ang tatrabahuin na lang nila diyan, dalawang bagay. Bubutasan si PBBM, dadalhin nila ito sa impeachment. Oh. At kapag ka nakalusot sila sa impeachment sa Congress, then dire-diretso na yan dyan sa Senado. Baka po, pag hindi pa dumarating dyan yung SecGen, binababara na yan nila Chis Escudero. 'Di ba? Inaabangan na. Oh. Ngayon, meron na naman po siyang pambubudol rito. Ito yung kanyang pinagsasabi. No, sabi niya rito, diyan sa kanilang rally, si Marcos is veering towards sabi niya, si Marcos is veering towards dictatorship. Ibig sabihin po ng veering ay papunta, no, papunta na raw po si PBBM sa diktadurya. Yan. I bet you, pustahan tayo, sabi niya. Hindi na siya bababa pagkatapos ng term niya. Parehas ng tatay niya, magkakaproblema tayo dahil ang gagawin niya ay magdedeklara ulit ng martial law. Tulad ng ginawa ng tatay niya. Pag may martial law, walang eleksyon. Alam niyo, isa hong malaking katarantaduhan ang sinasabi niyang ito. Dahil po, ang atin pong constitution ay may requirements. At saka meron pong malaki ang pagbabago pagdating po sa usapin ng martial law. Doon sa 1972 Constitution natin, hindi po katulad ng sa 1987 na limitado yung galaw ng presidente, yung kapangyarihan niya pagdating sa deklarasyon ng martial law. Kinakailangan niya nga ngayon na katulad ng ginawa ni Duterte, kinailangan niyang makumbinse ang Senado at ang Kongreso. 'Di ba? Within 48 hours 'yan, kailangan mapasabihan niya yung both houses kahit nasa adjournment yang mga yan, they have to have a session. Kikilos sila, mag-session sila, special session 'yun para lamang po talakayin, is this declaration of martial law justifiable or justified? 'Di ba? Ganon. Kapag ka hindi po, alam ko voting separately 'yan. Mapapawalang bisa ang idineklarang martial law. Oh, 'di ba? So hindi uubra na kapagka ganyan ano yun, trip lang ni BBM mag-martial law. At saka noon nag-martial law si Marcos dahil sa paglaganap ng mga NPA, paglaganap ng mga komunistang suportado ng bansang minamahal ni Duterte, ng bansang China. Oh, 'di ba? Ang laki ng diferensya. And besides, bakit niya ipapanakot sa atin ng martial law? Siya nga nakailang deklara ng martial law, pinasalamatan pa ng taong bayan. 'Di ba? Kahit na napakaliit na lamang po ng power noon, kumpara sa ganda ng martial law ng matandang Marcos, na disiplinado ang mga Pilipino, ang buong bansa. Bawal ang magkalat, 'di ba? Ang daming mga bawal na pwedeng na hinahadlangan nun. Nadidisiplina ang taong bayan. Sa ngayon, hindi ganun ang ng martial law. Hindi absolute ang kapangyarihan ng Pangulo na pwede niya ring i-abolish ang Kongreso at ang Senado. Walang ganun. So ano pinagsasabi nito? Ngayon, binara din po siya rito ni Lucas Bersamin. Ang sabi, we treat the former president's baseless and ridiculous statements in the same way that Filipinos are dismissive of them. A tall tale from a man prone to lying and to inventing hoaxes.
This hoax is another budol remaining from ano yun, sabi niya, this hoax is another budol emerging from a one-man fake news factory. Ang saklap ano, ang pangit pakinggan niyang ganyan. Isa kang dating Pangulo ng Pilipinas, tapos sasabihan ka na one-man fake news factory. Ibig sabihin, ha, pinaka mas matinding sinungaling ang ibig pong sabihin yan. Oh, ganyan ho ang ibig sabihin diyan ni Lucas Bersamin. Sabi ko nga mukhang dapat dagdagan ng sahod 'to eh. 'Di ba? Bigyan pa ng additional para sa pagiging banateros o birador ni PBBM. Oh, kung si Cubes merong banateros, o di si PBBM merong one man birador. Ang ganda ng tirada niya. Kaya alam niyo yung sinasabi sa atin ni Duterte, ha? Ano 'yan, ano sabi niya 'no? Aprobado naman. Aprobado yung martial law noon. Desperado na ang mga Duterte, correct. Hmm. Alam niyo yung ginagawa ni Duterte sa atin ngayon, sa taong bayan? Sa unang content, 'di ba, TPL, sinasabi ko nga, etong si Duterte walang malasakit sa sambayan ng Pilipino. Kasi kung matino kang tao, gugustuhin mo ang Senado magkaroon ng mga abogado, ng mga may bukod sa abogado, may kakayanan sa trabaho magsenador. Nakakaintindi ng batas kaya dapat abogado. 'Di ba? Hindi mo lalagyan ng artista. Ang artista ay may sariling galing. Oh, 'di ba? May sariling galing 'yan. Di doon sila lumagay. Doon nga sila kumikita, doon nga sila yumayaman eh. Tahimik pa buhay, 'di ba? Oh. Eh bakit niya nilalagyan ng gano'n ang pamahalaan natin, ang Senado? Para merong mga uto-uto, madaling makaladkad. Tingnan na si Willie Revillame eh. Oh, ilang interview na. Putragis na yan, hindi maipaliwanag paano. Yung nga sinasabi ko eh, dapat yung kandidato, alam niya yung how a bill becomes a law. 'Di ba? TPL3. Oh, shout out kay TPL, kay Maureen. Lang iya. Dapat alam nila 'yan. How a bill becomes a law, 'di ba? Para alam nila, teka, tinitenga na yung panukala ko Oh, kailangan ko nga ito pala, ganito pala yung panukala. 'Di ba dapat alam nila 'yun? Alam nila yung sources of laws. Oh, yung mga pinanggagalingan ng mga panukalang batas o sino-sino ba ang pwedeng sumite ng mga panukalang batas, 'di ba? Para hindi ho parang audience lang din tulad ng laman ng utak ni Willie Revillame eh. Yung nagtanong, tinanong din, 'di ba? Baka raw may suggestion, anak ng puta naman, oo. Bobo, ano, 'di ba? Oh. Yeah, biggest biggest budol ba si Robin? O wala, mukhang tatalunin pa ho yan ni Willie kapag ka nakapasok. Ay nako. Oh. Ganyan, ganyan ang ginagawa niya. Alam naman ng taong bayan, ang marami nakakaalam sa atin tungkol sa martial law ngayon. Pero paano yung mga hindi nakakaalam, yung kulang ang kanilang pinag-aralan, 'di ba? Katulad na lang do sa Mindanao sa lugar nila. Oh, 'di ba meron dong kailan lang, nung isang araw 'yon na naaresto si Dato Adlaw. Tsaka yung pangalan ng reyna niya, Reyna Praning. Oh, 'di ba sila ni Reyna Praning, katawiran nila ginagamit yung batas sa ancestral domain. Oh, pinagpipilitan. Sila daw ang batas. Ang pulis daw po mag-adjust, mag-comply. Hayop talaga eh, no? Oh, kasi ancestral domain daw, ancestral land, pag nandun ka sa ancestral land, sila daw ang batas, sila daw ang gobyerno. Oh. 'Di ba sumadali ho sila. Sabi nga ni Sir Carlos sa GC namin eh, yung lugar pagka tinignan mo maaawa ka sa kanila eh. Kasi mga talagang kulang sila sa edukasyon. Kaya napakadaling ang daling mauto. Yung nga kasabihan eh sa sa mga nag-aral ng batas, sa mga pastor, ganyan, na may konting nabasang sitas ng Biblia, nagpastor na. Tuloy, ano ang topic lagi? O, di yung siksik liglig umaapaw, ikapo, di ba? Tapos sa kulangan ng ikapo, kailangan meron ka pang mga donasyon, tapos meron ka pang offering, wala nang matira sa sahod mo. Oh, bago ang lahat, unahin daw ang Diyos.
Mali na pagkakaunawa, nakabasa ng batas, katulad nun ni Adlaw. Oh, ano nangyari? Tsaka 'tong si Reyna Praning, 'di ba? Kung ano-ano ng pinagagawa, pinapadlock na yung mga lugar-lugar dun sa kanila sa Surigao. Gano'n, 'di ba? Tapos tignan yung ginawa ni Sara sa DepEd, mamaya. Ay naku. Pero eto good job dito kay Lucas Bersamin. Maraming beses na rin po, napun ako na maganda bumanat si Lucas Bersamin, talagang tumitirada. Kumbaga masakit sa kalooban ang tirada nito ni Lucas Bersamin, 'di ba? Oo. Yun nga lang, may pagka-sarcastic din naman ang tirada nito. Pero tama lang, kailangan po talaga. Sabi nga, ah, ang sampal, masasabi nating totoo ang sampal 'pag lumalagapak, 'di ba? Ang gamot, mapakla, wala tayong magagawa, that's the way it is. Gamot 'yan, Kahit nalagyan pa ng asukal 'yan, may pakla pa rin 'yan, 'di ba? 'Yan ang gamot. Kaya talaga dapat nga ang ating gobyerno yung mga ganyang fake news, binabara 'yan, pinapaliwanag, tapos sinusupla. Regardless kung sinong demonyo pa o presidente pa ng demonyo, ang nagkalat ng lagim, 'di ba? Hmm.